Magandang hapon po sa lahat, mga kaibigan. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ang pagpapala nawa ng ating Panginoon ay sumasa sa inyo. So mga kaibigan, dito na po tayo sa mga awit 68. Dito sa pangbangsang awit ng pagtatagumpay. Awit at katha ni David upang awitin ng punong mga awit. Basahin ko po yung verse 1, mga kaibigan. Magbangon ka, O Diyos, kaaway ay pangalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Tayo po manalangin. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo. Magandang sa bawat sasawin. Salamat sa napakagandang panahon mo ito. Lord, sa ilabong ng kapangyarihan sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadaling po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon. Lahat may magsabi ng Amen and Amen. So dito po, mga kaibigan, sa verse 1 na ating binasa, magbangon ka, O Diyos, kaaway ay pangalatin. So dito, mga kapatid, pagtingnan natin ang sitwasyon. So para ang nagsulat nito ay nagmamadali, ibig sabihin na sa panganib po siya, no? So dahil sa dami ng kaaway, magbangon ka, O Diyos, kaaway ay pangalatin, no? So dito, isa kasi sa mga strategy ng mga sa labanan ay pagkumalat na, no? So ibig sabihin, pag nawala na ang coordination, nawala na ang proper planning, so ibig sabihin na wala, no? So disorganized na yung kalaban o kaya yung grupo, no? So balit, mga kaibigan, ang nagpapanalo sa labanan ay hindi yung dami o lakas, kundi ang Panginoon, dahil siya ang may control ng lahat ng bagay. Sa kanya walang imposible, no? O napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon, no? Tulad dito sa sinabi ng ating salmista, magbangon ka, O Diyos, kaaway ay pangalatin, at ang manamumuhi tumakas sa kanyang piling. So dito, mga kapatid, advantage po talaga pag tayo ay sa ating Panginoon, kasi siya po ang makipaglaban para sa atin, ha? Sino pang laban sa atin pag tayo ay nasa ating Panginoon? Di ba wala na po, no? Kaya napakaganda, mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon, dahil siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kung paanong yaong usok tinatangay noong hangin, ngayon sila'y itataboy, gayon sila paalisin. At kung paanong kandila sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. So mga kapatid, ito ay ang Psalms po kasi, o kaya mga awit, full of simile, no? Yung parang paghahambing, no? So yan siya, no? Full of simile. Kung paanong yaong usok tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila paaalisin. So dito, no, ibig sabihin yung makaaway. At kung paanong kandila sa apoy ay natutunaw sa harap ng Panginoon. So hindi basta-basta, no? Kung paanong kandila sa apoy ay natutunaw sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw, no? So mga kapatid, no? So tayo ay magtulungan po na hindi tayo makagawa ng hindi maganda, no? Kasi dito ang sabi dito, no? So kung paanong kandila sa apoy ay natutunaw sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. So ibig sabihin na parusahan po talaga no? Ang mga masasama. Kaya anuman ang mga pagsubok sa atin, piliin natin yung maganda, no? Alalahanin natin yung pinaka the best na gabay sa atin, no? Na yung 10 utos na
gisummarize na o kaya pinaiksi, no? So mahalin natin ang ating Panginoong buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At ang pangalawa ay mahalin natin ang ating kapwa tulad sa ating sarili. Pag ito po makibigan ay siyang ating gabay, malaking tulong po sa bawat isa sa atin. Dahil ito po ay napakaganda gabay sa bawat isa sa atin. Kaya dapat i-memorize po natin yan. So sa 3, ngunit lahat magagalak, matuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. No? So hindi basta-basta ang lalim ng Tagalog, mga kapatid. Napakalalim yung ginamit na no? Di malirip, di masayod. No? So parang ganun siya. No? So ito ay mga malalalim na Tagalog na salita. So sa ngayon, pag ating basahin muli ang sa versikulong ito, ngunit lahat magagalak, matutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. So dito, mga kapatid, pag tayo ay matuwid, pag isang tao, masaya. So kasi halimbawa, no, sa tingnan lang po natin na related sa teacher. Dito pag tayo ay hindi mapatawad sa ating kaaway sa gabi, mahirapan tayo matulog. Kasi iniisip po natin paano tayo makaganti, no? Subalit pag pinatawad natin kaagad ang ating kaaway, ating kaagad ito na hindi pinansin, atin itong pinatawad kaagad, inunawa, ginamitan natin ng Psalms, ng Philippians 4:8. So dito, mga kaibigan, tayo ay easily na makapagpatawad o kaya unawain natin, no? Kasi halimbawa mayroong isang tao na nagmura o kaya galit na galit. So during that time, maaaring siya ay may problema. Tapos parang ikaw po ang balingan ng kanyang galit, no? So dito, pag ating isipin, siyempre mali siya, no? Dahil pinagalitan ka o ano man kanyang reaction, hindi natin alam na marami siyang problema, parang tayo lang ang nabalingan, no? Parang yung bigat ang kanyang puso at kanyang galit ay ibinaling sa'yo, no? Kaya dapat unawain siya, no? Kasi mayroong isang tao, sumakay siya sa airplane. Ngayon habang siya ay palapit doon sa kanyang upuan, pinagalitan siya ng isang babae, no? So yung babae na yun ay galit na galit. So malakas pa ang boses, no? Subalit tong tao na to ay hinayaan niya lang na magalit, no? At saka umupo na siya sa kanyang tabi sila, no? So ngayon, yung naglanding na yung aeroplano, humingi ng sorry yung babae. Sabi niya, sorry po. Sabi niya, ang ganda ng ganda ng pambihira na niya, no? Paminsan-minsan na niya, napakaganda yung video mo na nakuha, no? Dahil sa gilid ng bintana ng aeroplano. So ngayon, mga kaibigan, sa tagpong yun, inunawa niya yung babae. So sa kanyang pag-unawa, na-realize ng babae, no? Siyempre, kahit anong galit ng isang tao, kahit anong init ng isang tao, parang bakal din po yan na nagbabaga sa init, no? Subalit, ito rin po ay nawawala ang init. Ibig sabihin lumalamig din. Ganon din po tayong mga tao, no? Diba? Galit na galit tayo, parang umuusok yung ating tainga at saka ilong sa sobrang galit. Pero mayroong panahon na mawawala ang galit, na. So ngayon yung babae na yun, nawala ang galit niya, kaya sabi niya, sorry po. Tapos sabi na, sinagot siya, di okay na, napatawad na po kita. No, yan, kaya di ba napakaganda pag ganun ang gagawin natin. Sabi, napatawad na po kita. Kaya no need to worry, na. So kaya makibigan, alalahanin natin, may panahon para sa lahat, no? Kasi mayroong isang sekretary, ang kanyang boss ay na siyempre sa loob,
na tao na gusto, sabi niya, baka pwede wag po muna. Galit pa si boss. Ayan, di ba? Ayan. So, ibig sabihin na proper timing, di ba? Kaya kahit sa mga encounter, no? Meron tinatawag na proper aiming, proper timing, no? So, ibig sabihin na in a right time, no? Kasi baka hindi pa panahon. Alam mo, mga kaibigan, mayroon sa mundo, no? So, tingnan natin, mga kaibigan. Pag halimbawa tayo ay tinatawag ng ating, halimbawa, no? Halimbawa sa ating mga call of nature, halimbawa hindi pa panahon, yung call of nature natin na pupunta tayo sa CR, medyo mahirap, pero pag tamang tama na natin, parang kinakatawa tayo, that's the right time, pupunta na po tayo. So ganoon din yan, no? Proper timing, proper aiming, so ibig sabihin na hintayin natin ang pagkakataon. Tulad dito, hapon na, no? So ang oras, mga kaibigan, ay 5:08. Kanina sa labas pa yung araw, no? So ngayon dahil na ano na siya, no? Na ano ng alapaap, na ano siya ng clouds, na ano na siya, kaya maganda na yung pa natin, kitang-kita na po. So dito, mga kaibigan, sa tinatawag natin na timing, na kahit ano ang gagawin mo, tulad nyo, no? Mayroon pa akong isang example. Halimbawa, nag-rehab yung gas natin, no? Yung tangke ng gas. So pag lumiyab pala, kuha lang tayo ng makapal na, halimbawa, towel, no? Basahin natin at saka ipalot doon, automatic mawawala, tapos nakaisira. So yun lang pala, dahil ang tubig siyempre may hydrogen at oxygen yan. So yun ay may ano rin, no? So composition ng fire, mayroong oxygen. So pag nabalot na siya, wala na, no? Kaya napakaganda, mga kaibigan, pag alam natin yung timing, no? So gano'n din sa mga ano, yung mga bungang kahoy, no? Mga fruit bearing trees natin. So halimbawa yung mangga, pag hinog sa puno, napakasarap, mga kaibigan, nakagat-kagatin, no? Pero pag hinog sa pilit, maasim, mahirap kainin, mga kaibigan, no? Kaya napakaganda, mga kaibigan, pag tayo ay palagi nasa right time, nasa right moment, mga kaibigan, no? Diba, napakaganda pag yun po ang ating gagawin. So yan, diba, no? So yan, ngayon ay kuha na, no? 5:10 tapos 29 ngayon ang sa month of January, no? So ulitin ko, ngunit lahat magagalak, matutuwa ang matuwid sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. So makibigan, pag tayo ay palaging sa katuwiran, napakasarap ang ating tulog, napakasarap ang ating gana sa pagkain. Alalahanin po natin na pwede nating bilhin ang pinakamahal, pinaka very expensive na kamote, kung matawag kutsyon ba o kung ano pa man na higaan. So balit ang masarap na tulog ay hindi natin kayang bilhin. Si Lord lang pwede magbigay sa atin. Ang gana naman po sa pagkain, ang lahat na pinakamasarap na pagkain pwede natin bilhin. So balit ang gana sa pagkain ay hindi natin pwedeng bilhin. Si Lord lang ang pwedeng magbigay, no? Kaya ipabaya natin palagi sa ating Panginoon. Nasabihin natin palagi, I surrender all. So yan po, mga kaibigan, ang ating dapat unawain, alalahanin. Sa 4, awitan natin ang Diyos, purihin ang kanyang ngalan, maghanda ng isang landas upang kanyang maraanan. Ang pangalan niyang Yahweh, magalak na papurihan. Purihin natin ang Diyos. Kaya, mga kaibigan, isa sa verse 4 na po tayo. So isa sa pinakamaganda po natin gagawin ay palaging sinasabi po na yung lingkod, no? Na sa ating paggising sa umaga, napakaganda, mga kaibigan, pag tayo po mga kaibigan ay mag-ano siya, no? Tayo ay aawit ng papuri, tayo aawit ng papasalamat, tayo aawit ng pagsamba, no? So sa ngayon po
noon medyo mahirap na kasi nagigitara na tayo, no? So, kaya mag-practice tayo ng gitara habang sa ating praise and worship. Gitara tayo, ayos, no? So, para maganda yung, para gagabayan tayo ng ating Panginoon. So, yan, sa YouTube, madali lang, idaya lang natin, i-search natin, ano ba, gusto natin ng, kwan siya, no? Ang tanging alay ko, i-dial mo lang, no? Tapos halimbawa naman niya, I offer my life, no? So, kung ano man na gusto nating awitin, lang dyan lang sa YouTube, napakadali mga kaibigan.